Di ba naisip ni Kap na trabaho niya yung paging barangay chairman na yung mga asong kapareho ng ganyan, dalawang gagan. Titingnan niya yung kapakanan ng aso na ipa-adapt o titingnan yung kapakanan ng mga residente na pwedeng makagat ng aso na ikaw na mismo na magandang loob lumapit dito kay Kapitana. Si Kapitana naman walang pakialam. Ano siya? Was he detained or was he arrested? Ang pinagkwento sa akin ng Barangay 77, nagkasigawan mo sila at nagkaunaan. Ngayon, pag minura niyo po ang barangay official at sinabi niya at alam niya na barangay official siya, pwede kong magkasila ng disobedience to person in authority. Wow! Hindi nga na ako ni Kalimawan. Wow! I'm so impressed for disobedience to the authority kasi kaya pwede mong pagbuhatan ng kamay. Yung ba? Yung actions nila may give right to three liabilities. Criminal na panggito ni Sir Ben kanina. Civil action at administrative. Mga possible offenses na pwedeng na-commit nila abuse of authority. Pwedeng misconduct kasi may na-violate na rule of law. Conduct unbecoming of public official. Conduct prejudicial to public interest among others. Sir, so nakita natin doon sa video kanina na kung saan ikaw ay dinampot ng barangay dahil sa aso mo nangahabol? Oo, sir. Okay. Gusto ko lang muna tanungin, sir, bakit naman ikaw yung dadamputin ng barangay dahil dito sa asong nangahabol? Kasi daw ako nagpapakain ng aso. Sa iyo ba talaga? Or inadapt mo lang? Or laging pumupunta sa'yo dahil papakain mo? Pinapakain ko na sa labas, sir. Okay, pinakakain mo lang. So itong aso na to parang walang amo. Wala kasi naawa ko iniwan ng kapitbahay. Okay. Nalugi yung tindahan niya. Si Kagawad, dinabol ng aso mo, tapos si Kagawad, ikaw yung sinigawan. Kasi nigawan niya ako na. Pagkatapos kasigaw ni Kagawad, umalis siya. Pag alis ni Kagawad, bumalik siya, dala na niya buong grupo, doon ka na dinampot. Pagkadampot ba sa'yo, may sinabi bang dahilan kung bakit ka dinadampot, bakit ka pinupusasan yung Miranda right? Wala. Kaya ang tanong ko rito, alam sa barangay na yung aso na yun, parang malapit sa'yo. Parang ikaw nang umampon. Nung nakiusap sa'yo, anong sinasabi nila sa'yo? Naitali yung aso. Okay. Ano naman ang sinabi mo? Tinali ko na. Tinali mo. May Yes, nakiusap na sa barangay. Sir. Okay. So ilang beses nakiusap ang mga taga-barangay sa'yo para... Isa lang. Isa lang. Hindi ka ba gumawa ng hakbang na parang meron naman na nag-a-adapt ng aso? Mukhang hindi naman gusgusin, hindi naman galisin yung aso mo eh. Tama? Sir. Maayos naman. Nakita mo, Carl, parang sa kanya sinalya yung responsibilidad. Pero in fairness dito kay Ben, kinausap niya ng kapitan. Kung talagang ginawa ng kapitan ang trabaho niya, ang dapat ginawa ng kapitan, pwede natin pakuha yan, pa-adapt natin. Baka may mag-a-adapt yan. Or may Sayang mga naman. NGO, NGO. ganun. Meron naman dyan. So, sigurado ko sinabi mo kay kapitan. Oo, sir. Pagkatapos. May hinabol na. Pagkatapos ng hinabol. So parang walang pakialam si Kap. Ayaw niya. So ayaw niya makialam. Kasi sabi niya, iniwan naman ng kapitbahay yan. Hindi ba naisip ni Kap na trabaho niya yung paging barangay chairman na yung mga asong kapareho ng ganyan, dalawang gagan. Titingnan niya kapakanan ng aso na ipa-adapt o titingnan niya kapakanan ng mga residente na pwedeng makagat ng aso na ikaw na mismo na magandang loob lumapit dito kay Kapitana. Si Kapitana naman walang pakialam, nagmagandang loob ka na. Na-warning na yan. Eh yan ngayon. Sinubukan tawagan ng Pambansang Sumbungan Bida Galvez, Kapitan Carmelita De Guito ng Barangay 77 Caloocan pero hindi ito sumasagot sa tawag po namin. Kausapin natin ngayon si Councilor Virgil Toto De Vera, Chapter President Liga ng mga Barangay ng Caloocan City. Magandang umaga po sa inyo, Councilor. Good morning po sa inyo. Nakakalungkot nga ako, may mga ganyang senaryo na mga nangyayari. Alam naman po natin na ang barangay, ang unang gobyerno na lapitan ng mga nangangailangan. Tama. Anong nangyari, sir? Parang dinampot siya na parang akala mong kriminal, pinusasan pa, tapos parang dinaganan pa ng mga iba't ibang mga tao, binugbog pa. Tungkol naman sa ganyang senaryo na nangyari, na parang after niya arestuhin, parang nagpunta po ata sila sa investigation. At from there po, investigation na ibalik po sa usaping barangay lang po yan. Let me explain to you. Hindi na po ito issue ng pambarangay. Yes, issue ng pambarangay pagdating sa aso. Pero yung pananakit po ng mga tanod ninyo dyan, criminal na po yan eh. Usurpation of authority. You cannot arrest that person kung wala kang arresting rights kasi ano yan, citizen's arrest? Ang citizen's arrest nangyayari po yan in the commission of crime during and after. Yun ang sinasabi natin, pang pulis po yan. Wala pong arresting power ang barangay. May nakita silang krimen na naganap, then they can do a citizen's arrest. And they can always do a citizen's arrest and wait for the police to come in and turn over yung suspect kung gumagawa ng krimen.
krimen. In this case, nakita po natin sa video, nilapitan siya. Sinablot agad itong naka-baseball cap na may sukbit pa ng bag. 4-1. Nakikita po natin yan. Dito po magugustuhan ng mayor niyo to eh. Pag ito po ay presenta namin, pumasok ng mga pag-iimbestiga. Malilintikan po pati pulis dito para hindi ginawa ang trabaho. Ngayon, binugbog po siya. Pilit po siya kinalagkad. Kidnapping na po yan eh. Lumapit na siya para sabihin anong gagawin sa aso. Anong sinabi daw umano ng barangay chairman eh? Puno ng impounding. Puno ng impounding. So, trabaho po ng barangay chairman na dapat ito pakinggan at pag-usapan anong gagawin sa aso. Pag pumasok po kami rito, gagawin po namin full-blown investigation para po hanapin ang katotohanan, ilatag ang katotohanan, sabihin ang katotohanan, ipresenta ang katotohanan. Eh, ginawa po sa kanya, inaresto. Pinusasan ka ba? O, pinusasan siya eh. Ano siya? Was he detained or was he arrested? Yun ang pong tanong. Sagutin niyo po. Hindi rin po ako komportable sa nangyaring pag-aresto sa kanya. Ang ginawa ko po, nagpunta po ako on the second day nung nalaman ko po. Meron nung 3 senaryo yan. Yung pong alias Ben na nagre-reklamo, frequent offender na po siya dahil sa asong nangangamuhan sa kanya, meron nung siyang 3 reklamo. So kung kiniklaim po natin na nabugbog po siya, I doubt, tingin ko lang po na parang nasaktan po siya o po sa pagkaka-aresto sa kanya. You use the word pagkaka-aresto. Opo. Hindi po sa pagre-restrain o pagdedetene sa kanya temporarily. Magkaiba po yung inaresto sa dedetene. Liliwanagin po natin ha. Arresting kasi for the law enforcement. Unless otherwise, citizen's arrest, nakita mo may ginawang krimen. Ito nga po, di ba, nagmukha akong pagkaka-aresto, imbis na iniimbitahan sa barangay. Kinakalagkad na? Kinalawit na, sir? Eh, may video po tayo, sir. I'm sorry. Panoorin niyo pong video ngayon. Opo, napanood ko na po. Alright, napanood mo. Habang nakikinig si Mayor Along Malapitan, masyado naman siguro dito, ang tao pwedeng imbitahan at pwede siyang tumanggi kasi hindi siya inaresto. If you're just simply invited, you can refuse. But if you're being arrested on-site, citizen's arrest, po pwede yun. When they commission a crime during, after. Okay, nung po inabot si Gagawad nung aso, nagkaroon po sila ng confrontation sa kanto po nung pong pinangyarihan na lugar. Ang kinikwento sa akin ng Barangay 77, nagkasigawan nung sila at nagkamurahan. Ngayon, pag minura niyo po ang barangay official at sinabi nga at alam niyo na barangay official siya, pwede hong magkasi ng disobedience to person in authority. Wow! Hindi nga na ho ni Gagawad. Wow! I'm so impressed for disobedience to the authority kasi kaya pwede mong pagbuhatan ng kamay. Yun ba? Wow! Wow! Double wow! Go ahead. Eto, Be careful with what you're saying. Gagawad po, tumawag ho kay Kapitana para sabihin sa kanya kung ano ang gagawin. Siguro, ang sinabi ni Kapitana, imbitahin po sa barangay para magkaayusuta. Ayun! Okay, let's go with Mayor Malapitan. Mayor Along Malapitan, magandang umaga po. Nakalive po tayo sa IBC TV 13. Si Ben po to, si Bitag. Kasama ko po the next generation, si Bitag, si Carl. Good morning po, Sir Ben, at sa lahat ng mga tagapakinig. Pinapower ang barangay, pero yung sapilitan po, hindi po pwede yun. Ayun. Ayun po. Sinabi niya na po. Tapos na po tayo yan. You just said it right. I was waiting for you to say it. Alam ko naman yun ang pansasabihin ninyo, sir. Tama, opo. Ang city vet din po natin, pwede naman tawagan nila para natin, no? I-impound yung mga dog pound yung mga alaga at nakakawal. Tama po, sir. Eh, hindi po ginawa ng barangay, sir. Eh. Sabi, puno na raw po. Tapos, di daw siya makikialam kasi, naman, pag-aari yung aso ng iba. Anong klaseng barangay chairman po meron tayo dyan? Siguro, sir, magpapadala na po kayo ng inyong city vet yan para makuha, diba? Opo. Kung meron pong nagko-complain po, pwede po rin nga niyang i-complain yung mga barangay officials, no, sa sangguniang panglungsod, pwede silang luminig sa kaso nila. Okay, sir. Pero ngayon pa lang, sir, nagpapasalamat na po kami sa inyo, sir. Sige, kausapin natin yung sa kabilang linya, legal officer ng DLG-NCR ni si Attorney Jeremiah Salamer. Katulad ng lagi ko pong sinasabi dito sa programa natin, yung actions nila may give rise to 3 liabilities. Criminal na panggitan ni Sir Ben kanina, civil action at administrative. Ngayon, sabi ni Mayor kanina, pagdating sa administrative action na pwedeng i-undertake against these officials, pwede na ho tayong lumapit sa sangguniang panlungsod. So, ang mga possible offenses na pwedeng na-commit nila, abuse of authority,
Pwede ring misconduct kasi may na-violate na rule of law. Conduct unbecoming of public official. Conduct prejudicial to public interest, among others. Ito po yung mga possible cases na pwedeng i-file against them. Ngayon, with regard to the question naman, kung tama ba yung pag-aresto na ginawa, ito po kasing instance ng away tungkol sa aso. Civil action ito, civil instance ito. So supposedly ho, ang proper na procedure sa barangay, may complainant, halimbawa yung mga kapitbahay, ipatawag sa barangay common under the katarungang pambarangay law. Ngayon, the best way na pwede nilang gawin kung may ginawa man yung tao, halimbawa, invite nila. Tama. Yun lang yung maximum extent na pwede nilang gawin sa situation na yun. Ngayon, kung sasabihin mo kasi para sa akin opinion ko ito, kung disobedience to person in authority, during the time naman ho kasi wala namang valid ground to effect an arrest. Kasi para makapag-aresto ka, katulad nga na nabanggit ni Sir Ben kanina, kailangan may na-violate ka na batas o ordinansa. At ang imposable penalty na dapat na ito ay dapat mayroong imprisonment. Pero most of the time, yung mga ordinansa kasi ng mga city governments natin, pagdating sa mga aso, ganyan, fine ang mga ini-impose na penalty dyan eh. Yes. So, we also have to check kung talaga pong tawag nito, ano ba yung imposable penalty? Halimbawa sa mga nangahabol na aso na yan. Kasi, ang pwedeng action sana nila, mag-file na lang ng civil action against this person na nagkakawang-gawa rin sa mga aso. May proseso. Unang-una, katulad, na-discuss na rin kanina, sir, pwede naman nilang i-coordinate na lang sa animal pound. Tama. Yes. O stray dogs to, o baka po pwedeng yung regulatory powers ninyo, i-impound na lang ninyo yung aso. Attorney, meron sandali, ako sasabihin ko lang para malaman ng mga tao na to. Lalawakan ko na po ito, ano? This is civil liberty versus yung kiniklaim nila peace and order. Alin po ba ang medyo mataas? The right, itong civil liberty na sinasabi natin, in pursuit to life, liberty, and happiness. Opo. Versus doon sa, kung may ordinansa man, negligence on the part of the city hall, ng barangay. So, panalo po rito, interesado po ako, hambalusin tong mga abusado, tong mga potok sa buhunot na nagagalit ako, na hindi lang nakikita yung Bill of Rights. Karapatan ng isang tao, sinasabi natin, in pursuit to life. Na yung pong Barangay 77, may request na po sa Citybet para mag-conduct po ng mga galang aso, kunin po sa barangay nila. Tama-tama po yan kasi rabies man po ngayong Yes. na to. With that, sir, kami po nagpapasalamat mo kahit pa paano magiging daan lang po sana kayo sa solusyon ng problema. Bagamat magkaiba yung landas na tinahatahak natin, sir, pero isa lang yung ating gustong destinasyon, solusyon, sir. Okay? Serbisyo publiko po. Ay, thank you, sir. Thank you, sir. Walang problema, sir. Message siya. Okay. Thank you. Thank you po, sir. Okay, sige. Linawin natin, Carl, Hindi lahat na gusto namin mangyari, dapat mangyari. Pero, sinasabi namin sa taong bayan, parang taong bayan panalo. Ang taong bayan mismo, ang siyang pinagsisilbihan ng gobyerno natin, hindi po kami gobyerno. Kami po ay Fourth Estate. Media po kami. At hinahayaan po natin ang nasinasabing, gobyerno, the citizenry, yung ating mga mamamayan at ang gobyerno ang mag-ayos sa problema habang tayo pinipresenta. Pero pag nanghimasok na si Bitag, ako si Bitag, advocate ako laban sa anumang pang-aabuso, pananamantala, pagpapabaya, korupsyon, dahas, sama-sama yan si Atty. Batas Mauricio. Isapunin nyo kami sa masama ang loob dito sa nagaganap na ito sapagkat mukha pong walang kalayaan yung mga mamamayan dyan sa barangay na yan. Napakatindi po niyan, Ginoong Carl Tulfo, Ginoong Ben Tulfo. Ang isa pong masakit na katotohanan, kahit na ano po ang depensa nila riyan. Kahit sabihin nilang, alright, sige, for the sake of argument, citizens arrest na nga yan, sige, yun ang ididepensa nila riyan. Pero sa totoo lang po, maliwanag sa video, marami silang pagkukulang sa ilalim ng Republic Act 7438. Sapagkat sa kasalukuyan, ito po yung implementing law ng Miranda Doctrine ng Article 3 Bill of Rights ng Saligang Batas ng 1987. Ano pong ibig sabihin ng ito yung implementing law? Ito pong batas na ito, Republic Act 7438, hindi na lamang po binibigyan ng tungkulin ang mga nang-aaresto, barangay man, policeman o sino man siya, ordinaryong mamamayang nakakita ng krimen, lahat-lahat po. Nauna, tiyakin yung inaaresto nila, babasahan nila
ng kanilang mga karapatan, sasabihan nila ng karapatan, at pagkatapos, ang pinakamahalaga sa lahat, inaatasan po sila ng batas na ito, bigyan nyo kaagad ng abogado yung inimbitahan nyo sa barangay, inimbitahan nyo sa presinto, bigyan nyo sila ng abogado upang sa ganon, yung kanyang constitutional right to counsel of choice, yung bang saligang batas, nagbibigay sa kanya ng karapatan, kumuha ng abogado para sa ipagtanggol kaagad. Ngayong hindi po nila ginawa yan, tumatakbo po ng 12 taon hanggang 18 taon ang parusang pagkakabilanggo. Una doon po sa barangay Tanod na yon, at pagkatapos yung kanyang kasamang 3 pa o 4 pa na nagsama-sama upang talagang siya atakin at talagang huwag nang bigyan ng kalayaan upang makapagdepensa sa kanyang sarili. Sa inyo pong kapahintulutan dito po sa Help Desk Ipabitag Mo, ipademanda po natin yung mga yan ng Republic Act 7438 at nakakatiyak po tayo, papasok po sa kulungan yan, mawawalan na sila ng karapatang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno pakailanman sa kanilang buhay. Maraming salamat po at magandang araw po sa atin. Ginoong Carl Tulfo, Ginoong Ben Tulfo at Sambayan ng Pilipino.